Si Pangulong Marcos Jr. lang ang talagang itinaya ang karera, ang posisyon, pagkatao para lang linisin ang ating bansa. Yan po yung aking nakikita at opinion. Alam niyo bakit? Kasi kung si Pangulong Marcos gumaya na lang doon sa mga dating naging Pangulo, pinaliwala ang isyu ng korupsyon, wala talagang pagbabago, pera-pera lang, posisyon lang, puro takipan lang ng mga kalokohan, walang magiging sakit ng ulo at hindi magiging controversial si Pangulong Marcos. Pero hindi niya ginawa yun. Nanindigan siya from day one, gusto niya pagbabago. Kaya kanyang ini-expose ang katiwalian. Kaya kanyang iniutos na imbestigahan, kasuhan ang kahit sino, malapit man o kamag-anak niya, kapartido niya. Wala siyang pinili. Hindi ho ganong kadalian. Talagang alam ng Pangulong mabigat ang laban, pero ginawa niya. Hindi siya natakot. Alam niyang pipersonalin siya, alam niyang marami siyang makakaaway, alam niyang marami magagalit sa kanyang politiko, pero hindi siya nagpatinag. Kanyang pinanindigan. Siya lang ang nakagawa niya. Kaya nga ang daming nakulong na kontraktor, district engineer, politiko, may mga wanted, may mga under investigation, umaliban sa flood control scam, marami ring nakulong. Katulad ni Kibuloy, katulad ni dating Pangulong Duterte, katulad ni Tevez, katulad ng mga si Alex Goo, yung sangkot sa Pogo nakulong, sangkot sa korupsyon nakulong, sangkot sa mga pang-aabuso nakulong, at marami pang wanted at marami pang isusunod. Yan ang ginawa ni Pangulong Marcos, for your information. Hindi ako spokesman ng gobyerno, hindi ako konektado sa gobyerno. Sarili ko itong interpretation at opinion dahil nakikita natin siya lang ang nakagawa nito. Yung mga nakaraang Pangulo, ayaw ko nang makitin, wala silang naipakulong ng mga korap, wala silang naipakulong ng mga abusado sa kababaihan at kapangyarihan. Wala rin silang naipakulong ng malaking tao na involved sa sugal na Pogo. Ngayon, maraming under investigation, may mga kaso at wanted na sila. May mga warrant of arrest hindi lang nahuli, katulad ni Atong Ang, katulad ni Harry Roque, ni Saldico, etong si Bantag, si Bato de la Rosang nawawala until now. Ganyan ang ginawa ng Pangulo. Isinakripisyo ang pamilya, ang posisyon, pero nagtagumpay siya.